Okay, good afternoon. So, yung lesson po natin ngayon is all about Chapter 4, Estimation of Parameters. So, dito po pag-aaralan natin yung t-distribution. Ayan po yung number 1. And then, yun pong estimates for population parameter. Yung una po nating pinag-aralan na is point estimate error o yung pong OX bar po na tinatawag natin or yung sinosolve natin. Tapos, yun pong pangalawa is confidence interval. Sabi ko po kanina, kapag ka po meron po tayong dalawang hypothesis dito po sa estimation of parameters natin. So, yung una po nating hypothesis is the null hypothesis. Sabi ko po kanina, kapag ka po null hypothesis, ang pinaka-sentence po natin dito ay there is no significant difference. Ganun po yung laging sentence dyan. So, lagi lang pong, kumbaga, kapag ka po pinag-compare mo dito, yung dalawang average mo, so yung pong si average 1 or si x sub 1 nyo mo po, yung x bar sub 1 mo, ay equal lang po kay x bar sub 2 mo. Kasi there is no significant difference po. So, magkaparehas lang daw sila. Ganyan po kapag ka null hypothesis. So, yun naman pangalawa natin is the alternative hypothesis. Alternative. So, yan po yung pangalawa. Kapag ka alternative hypothesis, kabaliktarin na lang po ng null yan, there is a significant difference. So, yun namang symbol po neto, ang magiging symbol niya po, kumari po x bar sub 1 is not equivalent to x bar sub 2. So, ibig sabihin, may pagkakaiba. Kaya po yung symbol niya ay not equal. Ibig sabihin, may pagkakaiba po yung dalawa mong mean. Okay? So, kapag ka po dito, nireject mo po yung null hypothesis, i-accept mo nun yung alternative hypothesis. Kapag ka naman po in-accept mo yung null na there is no significant difference po, ibig sabihin, i-accept mo po si alternative. So, ganun po yung dalawa. Baliktaran po sila, no? So, ibig sabihin, pagka po mas maganda sa mga research yung pong alternative. So, hinahanap po nila dyan kung meron po bang significant difference. Kagaya po ng mga ginagamit na bakuna po ngayon. Saan ba? Ano ba yung mas magandang bakuna? So, pwede po nilang gawa ng research yon kung anin yung mas effective. Kung pares lang silang effective at same lang sila ng, kumbaga, mean ng ilang percentage yung nagagamot nila, ilang percentage na makakagamot talaga or hindi na magkakaroon ng COVID-19 yung mababakunahan. So, ayan po, there is no significant difference. Kumbaga, pinagko-compare mo po yung dalawang bakuna. Kapag ka naman may pagkakaiba, ay mas maganda si ganito kaysa sa bakuna na yon. Parang ganun po yung sa hypothesis natin. Pwede, mga researcher po yung gumagamit ng hypothesis. Tsaka kapag ka gumagawa ka ng research, lagi pong merong dalawang hypothesis. Lagi mong nilalagay yung dalawa, yung null tsaka yung alternative. So, additionally, yung pong symbol ng ating null hypothesis ay H sub 0. So, H sub 0 po kapag ka null hypothesis. And then, kapag ka naman po alternative, ang symbol po natin ay H sub 1. O kaya naman po, sa ibang book, it is H sub A for alternative, letter A po. So, yan po, 0, ibig sabihin walang pagkakaiba. Yung A naman alternative, minsan po H sub 1 po yung nilalagay, o kaya po H sub A. So, yan, may pagkakaiba. Sa pagka gumagawa ka ng research, lagi meron dalawa. Tapos, sa dulo mo, dun ka na magko-conclude kung i-accept mo ba or i-reject. Kapag ang lagi mo lang pong tinutukoy doon ay yung null hypothesis. Kapag ka po ni-reject mo yung null hypothesis, ibig sabihin there is a significant difference. I-accept mo nun yung alternative.
So, ibig sabihin, meron ka pa mga ibang test pa na gagawin or mga statistical tools na gagamitin para po mapatunayan mo na there is a significant difference talaga. So, ganun po yung sa hypothesis natin. Then, meron po tayong tinatawag na t-distribution. Yung t-distribution po na yan, medyo may pagkakahawig po kay normal distribution. Ito po, yung una natin. So, yan po, yung t-distribution na yan, medyo may pagkakahawig kay normal distribution. So, yung drawing neto ay medyo maliit lang siya, or medyo flat, medyo matangkad siya, tapos medyo masikip kasi yung normal distribution natin pa ganyan. Ito pong t-distribution, para po talaga siyang letter T. Medyo patusok po yung pagkaka-drawing. So, ganyan po yung sa t-distribution po natin. Same lang po na meron po silang baseline. Ngayon po, yung t-distribution natin, dito rin pinapakita sa sa distribution na to, kung ire-reject ba natin or i-accept po yung null hypothesis natin. So, ganyan po yung t-distribution ha, medyo matulis po yung pagkakadrawing niya. Tapos, kapag palaki ng palaki yung number of samples mo, nagiging parang magkaparehas lang sila ng drawing ni si t-distribution tsaka po si normal distribution. So, habang palaki ng palaki po yung number of samples mo, pwede na po siyang maging kaparehas ng drawing ni normal distribution. Para na po silang magkapatid na magkaparehas ng drawing. Para po silang twins. Ganun po yung pagkaka-drawing po nila. Ngayon po, paano natin malalaman yung pong sinasabi ko na napapakita kay t-distribution, yung pong kung ire-reject ba natin or i-accept po natin yung null hypothesis natin. So, we have here, eto po, drawing natin yung ating t-distribution. And then, so sa gitna pa rin po, para magkakapares lang yan, 0 pa rin po yung gitna, pero dito sa t-distribution, pwede na po siyang lumampas ng 3, yung pong numbering natin. So, depende po sa given mo na mga samples. So, depende po yan sa given. No, basta po yung gitna, 0 pa din. So, pwede po siyang magkaroon ng 5 to 10 na, mataas na po, katulad nung mga na-solve nyo nung nakaraan. Kaya parang medyo advanced kayo doon. Kasi, dapat po siya ay dito. Parang sa ganito siya dapat sinosolve. Okay? So, yan na po. Let's say, for example, ang binigay po sa'yo, yan yung drawing mo, may binigay po sa'yo na value ng 95% daw po yung iyong confidence interval. So, isingit na din po natin yan. So, 95% po yung percentage na sure ka dun sa research mo. Parang ganun. Okay? Then, the other 5%, of course, kung i-minus po natin yan from 100%, yung another 5%, ayan lang yung percentage na hindi ka sure dun sa research mo. Or hindi ka sure dun sa mga pinaggagawa mo sa research mo. Parang ganun. Parang ganun lang po ha. Okay. So, ang gagawin po dyan para malaman natin kung saan po bang part yung i-reject or i-accept, ganito po yan. So, usually po, ang ginagamit natin sa t-distribution ay 95%. Kadalasan po yan ha, 95%. Then, ang gagawin mo po sa 95% na yan, sulat lang po natin siya or i-convert lang po natin siya as decimal. So, yung pong 95%, it is equivalent to 0.95. Tapos, kung matatandaan nyo po, ayan, 0.95. Kung matatandaan nyo po sa z-table natin, ginagawa natin 4 na numbers. So, dagdag ka lang ng 2 0 po sa dulo. Pagkatapos po niyan, ang gagawin mo po, i-divide mo lang po sa 2. Yung pong 0.9500, i-divide mo lang po sa 2. So, ang nakuha mo pong value ay 0.4750. So, yun po yung magiging answer po natin. Kapag ka-divide po si 0.9500 kay 2,
ang magiging answer po natin ay 0.4750. So, yan po yung nakuha nating sagot. Ngayon, yung pong 0.4750, hahanapin po natin ngayon dito sa ating z-table. Yun mismong 0.4750 po yung hahanapin natin dito sa katawan ng table natin. So, dyan po sa pinaka-body, hindi na po ito yung titingnan natin ngayon. Yung pong katawan, tapos dun pa lang natin titingnan yung rows and columns natin. Okay? So, eto po, nasan po si 0.4750? Hanapin mo. So, dito siya banda. Ayan, 0.4750. Ngayon po, saan po siyang row nakatutok? Ayun po, tuntunin mo po siya. So, nasa 1.9. 1.9 po. Saang column po siya nakatutok? Ayan, kay 0.06. So, ang gagawin mo po niyan, 0.9 sa row mo, and sa column mo, ito po, 0.06. So, kapag ka pinag-add mo po yan, 0.96. Or rather, mali. Okay, naduling si ma'am. Okay, so, hindi po 0.9. So, that is 1.9. Sorry. Okay, 1.9 po yung row mo. And then, yung pong column natin, etong nasa taas is 0.06. 0.06. So, i-add lang po natin yan. So, we have 1.96. So, ibig sabihin, 1.96 po yung z-value nung t-distribution na yon. Balik tayo doon. 1.96 daw. Ayan. So, lagyan lang po natin ng label na. So, 1, 2, 3. Dito po sa kabila, negative 1, negative 2, negative 3. So, saan po si 1.96? So, medyo malapit na kay 2. So, kahit po magkatabi na yan, malapit na po siya kay 2. So, dyan po banda. Tapos, ayan na po, shadean po natin ng kulay red. So, ibig sabihin, yung red po na yan, ayan po yung accepted region natin. Or region, or central region natin, ayan, yung nasa gitna na yan, yung may kulay po na red, ayan po yung i-accept po natin. Kapag ka po tumapat dyan, yung pong z-value na na-solve mo, ibig sabihin, i-accept mo po yung null hypothesis mo. Kapag ka naman po napunta dito sa buntot ng ating t-distribution, so for example, ayan po, dito po magkukulay blue po tayo, o yellow na lang. Okay? Ayaw. Eto pong yellow na to, yung buntot po ng iyong t-distribution, ayan. So, medyo mahirap lang mag-drawing. Yan po. So, yung buntot, yung kabila, ang buntot niyan, so, di ba 5% na lang po natitira sa 95, sa 100% kasi 95% kan sure. So, ibig sabihin, ito pong yellow na yan, hati sila. Di ba 0.05 po yung natitira or 5%. Yung 5% po, that is equivalent to 0.05. Meaning to say, ito pong yellow na to na nasa kanan, 0.025 or 2.5%. Ito din pong sa kaliwa, 0.025 or 2.5%. So, ayan po yung yellow. Pagka napunta doon sa yellow na part, yung pong na-shadean mo, ibig sabihin, kapag kaya po dyan po bumanda yung value ng z mo, ibig sabihin po niyan, ire-reject mo po yung null hypothesis. I-reject po natin yung null hypothesis kasi po masyado nang mataas. Kasi po 1.96 na, close to 3 na po yun. Malapit na po doon sa tail po natin. Ang taas-taas na po ng probability. So, ibig sabihin, i-reject mo na po si null hypothesis. Ibig sabihin, meron na pong significant difference. So, ganyan po ha. Yung sa gitna, yung nakakulay po ng red, reject po accept po natin yung null rather. Accept yung null hypothesis. Kapag ka naman po yung dalawang naka-yellow po na kabilaan, kanan-kaliwa, i-reject po natin yung null hypothesis. So, ganyan po siyang makikuha. So, ganyan po yung pagkakadrawing natin ng ating t-distribution. So, ganyan po yung ating
una. Okay? So, ngayon po meron tayong another example for our t-distribution. Paano po natin ginagamit yung table? Ito na sinasabi ko na pwede na po lumampas sa pwede na po lumampas sa 5, ganyan. So, ito po yung ating table. Ayan, ito po yung drawing na mas maganda. Rejection region po yung pong nakakulay blue na tails. Kulay blue po siya dito. So, yung nasa gitna po, etong part po na to, yan, ini-yellow ko po siya ngayon. Yan, ito pong part na to, i-accept po natin. So, yan po yung drawing ha. Magandang drawing. Okay. So, let's say for example, another example po, pinapahanap po sa atin yung 95th percentile. So, pinapahanap po sa atin yung 95th percentile with DF or degree of freedom of 3. Ayan, dito binigay na yung degree of freedom. Pero po, para po ma-solve po natin yung degree of freedom, ganito lang po yung gagawin. So, yung degree of freedom mo, ang formula po niyan is n-1. Yung n po natin is the sample size example, 100. O kaya po 30, 27. So, dito daw po, ang sagot sa DF ay 3 na. So, ibig sabihin, yung value po ng n mo ay 4. 4 minus 1 is 3. So, DF na po talaga yung given natin dito. So, ang pinapahanap, 95th percentile. So, 95th percentile. So, ang ibig sabihin po ng 95th percentile is, 95th percentile. Diba, percentile, pinag-aralan nyo na po yan nung grade 10 kayo. So, 95. Tapos, percentile, i-divide mo po sa 100. 1, 2. Mag-move ka. So, that is 0.95 po sa decimal. Ngayon po, nakabigay na po, 95th percentile ang hahanapin. Tapos, yung DF mo, binigay na din. Yung degree of freedom, binigay na po sa'yo, 3. So, ibig sabihin po, dito ka na titingin sa ating table ng T-table. Doon ka lang po titingin sa, dito po sa one tail lang po tayo. I-disregard nyo po itong two tail kasi po, dalawa po kasi sila. One-tailed t-test, tsaka po, two-tailed t-test. Ayan. I-disregard nyo po itong kinulayan ko ha. Yan, sa one-tailed ka lang po titingin. Ngayon po, sabi niya, yung DF is 3. So, eto po yung DF. So, bilugan mo po yung 3. Tuntunin mo po yung 3. Ayan, yan po yung 3. Tapos, ang one-tail po natin, di pa po ang binigay sa atin, 95th percentile. So, tingin ka lang po doon sa T.95. Ayan yon yung ano natin. T.95. So, ibig sabihin 0.05 po yun kapag ka po minus natin sa 100. So, yun po, T95. Yun lang. T.95. So, yun po yung titingnan mo kasi 0.95. Ngayon po, again, kung saan po sila magmi-meet, ayun na po yung magiging answer po natin. So, 2.353. Ganun lang po kadali. Ganun lang po ulit yung gagawin natin para tayo naghahanap lang din po ulit sa ating Z-table. Pero ang tawag po dito is T-table na po siya. Okay? T-table na po ito. Tapos, dun lang po kayo magpo-focus muna sa one-tailed. Kasi one-tailed t-test pa lang po tayo. Okay? So, yan po yung unang gagawin. Lagi lang pong ganyan. So, pinakita ko lang po sa inyo. Okay? So, 95th percentile, tingin ka dun sa T.95. Tapos, yung degree of freedom mo, given naman na 3 daw. So, we have 2.353. Ayun na po yung value niya. Okay? So, 2.353. Ayan na po yung critical value. So, sa mga susunod pang lesson, malalaman natin kung i-accept ba natin yan or i-reject natin. Pero for now, mag-proceed muna tayo sa next po. Ito. Sa confidence interval na po tayo. Confidence interval. So, yan po. Dito kasi,
kumbaga is, anong tawag dito? Kumbaga po, dinerive niya yung formula using the 1.96 kanina na 95% po ng confidence interval. Tapos po yung nakuha natin, di ba? Negative 1.96 tsaka po yung positive 1.96. Ngayon, na-solve niya po, pinagsasolve niya. Huwag niyo na pong pansinin yung derivation. Tingin lang po tayo dito sa pinaka-formula. So, sabi po dyan, point estimate. Point estimate po yung nilagay. So, ibig sabihin po niyan, point estimate, positive, negative, Z times SE times, or SE po natin is the point estimate. So, paano po natin gagawin yan? So, magbigay po tayo ng example, bakit po naging ganyan yung ating given. So, yan po. Okay, so eto na po yung madugo kapag yung given natin ay hindi pa siya nakabigay, yung pong mean, yung SD kapag hindi pa nakabigay. So, pakita po natin, tuturuan ko po kayo, o unahin muna po natin yung example number 2, bago po yung 1, kasi mas mahirap yung 1 kaysa sa 2. Okay, so the brand favorability rating of LinkedIn. O, alam niyo po ba yung LinkedIn? Ayan po yung collection niya ng mga PowerPoint presentation. Minsan dyan po ako kumukuha ng presentation. Kaso nga lang, medyo mahirap din mag-download po sa LinkedIn na yan. On a 5-point scale from 62 participants was 4.32. Ayun po yung sabi. So, kumbaga, niratingan po si LinkedIn. Di ba po meron din po yata ang meron din po yan sa Play Store. So, si LinkedIn po. Kumbaga yung rating niya po from 62 participants is 4.32. So, ibig sabihin na yun na po yung mean. Si 62 participants, eto po yung mga nag-rating. Tapos, si 4.32, eto na po yung rating niya. So, naka-divide na yung mga binigay na ng rating, inad po lahat, tas dinivide sa 62 participants. So, yung nakuha po is 4.32. Then, ang sabi din po dito sa problem, with a standard deviation of 0.845. Ayun po yung standard deviation. What is 95% level confidence interval? So, yan po yung pinapahanap po sa atin. Okay. So, sabi sa letter A, hindi ka na magsosolve dito sa letter A, find the mean. Ano daw po yung mean natin? Diba yung mean po natin, binanggit na sa problem, kaya no need to worry. So, sabi po dyan, 5-point scale daw po, 62 participants, ang nakuha nilang score is 4.32. Ayun na po yung sagot. Diyan, madali lang po, 4.32 yung sagot, okay? Then, sa letter B natin, may sagot na din tayo dyan, yung SD, yung standard deviation po natin, binigay na din po sa problem, that is 0.845. Yan, with a standard deviation of 0.845. So, yan na po yung binigay sa atin. Ngayon po, ang gagawin natin, yung next na gagawin is to answer letter C. So, letter C, idadagdag ko po dyan. Hanapin po natin yung standard error. O yung point estimate error. Ayun po yung kanina natin. Standard error. Paano po natin nahanap yung standard error?